August 24, 2026, Lunes. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet at posibleng palalakasin nito ang habagat. Kaya ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang Arangkada Balita. Tagboat lumubog sa Bukaw River, Botolan, Zambales. Pango-hold up ng dalawang lalaki sa isang estudyante sa Pasig City sa pool sa CCTV. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao. Question ng pagkakadawit ng kanilang apelido sa nabigyan ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Brigada kontra jumper idulunsad para buwagin ang system loss na sinisingil sa mga consumer. Bagyong Obet pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. At Filipino tennis sensation Alex Ayala umakyat bilang world number 18 sa WTA rankings. Lumubog ang isang tugboat sa Bukaw River, Botolan, Zambales matapos ang isang emergency salvage operation. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon. Isang tugboat ang iniulat na lumubog sa Bukaw River sa Barangay Bangan, Botolan, Zambales, Lunes ng umaga, base sa report ng Philippine Coast Guard Zambales. Ang lumubog na tugboat, MTAG SL Suwal 1, ayon kay Engineer Mariano Domingo, provincial consultant ng provincial government, ay naunang iniulat na sumadsad sa mababaw na bahagi ng Bukaw River noong kasagsagan ng habagat dahil sa maliit na aberya. Ngunit nang subukan itong hatakin patungo sa malalim na bahagi ng dagat, ay tuloy na itong lumubog kaninang alas 10 ng umaga. Mabilis namang nag-rescue ang mga operatiba ng Philippine Coast Guard Zambales kasama na ang rescue team ng Botolan Zambales upang mailigtas ang 10 mga manggagawa ng lumubog na tugboat. Wala namang iniulat na nasaktang tripulante sa nasabing trahedya ng tugboat na lumubog sa Bukaw River. Sa press statement, sinabi ni Zambales Coast Guard Commander Romel Santos na patuloy nilang iniimbestigahan ang nasabing pangyayari. Sinecure na rin ng PCG ang lugar upang hindi magkaroon ng oil spill sa lugar mula sa lumubog na tugboat. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa pool sa CCTV ang pang-hold up ng ilang lalaki sa isang estudyante sa pinagbuhatan Pasig City. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda. Makikita sa CCTV ang lalaking ito na nakapayong na pumunta sa isang gilid. Maya-maya pa, lumabas ang nakaputing babae at nakajakit na isa pang lalaki na tila nag-aagawan ng gamit. Hindi nakuha na ng kamera pero hinarang na pala nila ang babae sabay nagdeklara ng hold up. Naging lookout ang nakapayong habang ang nakajakit na lalaki naman ang umaagaw sa gamit ng biktima. Ilang segundo rin silang nagpambuno at nagmamakaawa pa ang babae. Pero ang nakajakit na sospek sa pilitan na kinuha ang cellphone ng biktima at kumaripas ng takbo. Nangyari ang holdapan sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City noong Martes ng gabi, August 18. Halagang 27,000 pesos ang cellphone na nahablot sa biktima. Napagalaman na isang estudyante ang babae at papauwi na sa kanilang bahay sa Villa Capistrano galing sa paggawa ng project. Sabi ng pamunuan ng barangay Pinagbuhatan, hindi naman daw madilim ang lugar sa dinaanan ng biktima. Modus lang daw talaga ng mga sospek ang pang-hold up at kilala rin sa pagnanakaw. May mga ilaw naman kasi yung area na yon
may mga ilaw sa poste yun eh. Ibig sabihin, talagang malakas ang loob nitong mga to. Chinechempon nila na siguro kung konti yung dumadaan. Na-chempon mo nag-iisa yung biktima. Nitong Sabado, timbog ang isa sa mga sospek sa isinagawang Oplan Galugad ng PNP Pasig at ng barangay. Positibo itong kinilala ng biktima. Nadiskubre pa na hindi lang pala hold up ang iligal na gawain ng lalaki dahil naaktuhan mismo ng mga otoridad na may hawak itong droga. Hindi na siya nakatakbo. Hinuli na siya at napag-alaman na may hawak siya yung sachet ng pinaghihinalaang shabu. Kalaboso na ang suspect ngayon na nasa kustodiya ng Pasig City Police Station. Hindi rin daw ito ang unang beses na nahuli ang suspect dahil sa droga. 2023 hanggang 2025, may record na umano ito na paglabag sa Republic Act 9165. Ang isang suspect naman, pinaghahanap pa rin hanggang sa ngayon ng mga otoridad. Paalala ng barangay Pinagbuhatan, maging alerto palagi upang hindi mabiktima ng mga masasamang loob. Papaigtingin rin daw ng pamunuan ng seguridad at magdadagdag ng mga CCTV sa buong barangay. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sinuspende ang klase sa isang eskwelahan sa Calubian, Leyte matapos makatanggap ng pagbabanta sa isang online post. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo. Agad na sinuspindi ang klase ngayong araw sa Calubian National High School matapos kumalat ang isang Facebook post ng banta ng pamamaril sa eskwelahan. Hindi nag-aksaya ng panahon ang pamunuan ng eskwelahan at nakipag-ugnayan sa PNP Calubian. Hindi na muna nagklase para bigyan daan ng security assessment at matyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang school personnel. Nag-traction po naman hiti, ma'am, COP is, itong kapulisan, mga Calubian, ma'am, is deploy talaga eskwelahan. Kaya mag-deploy ko dito, ma'am, para masuritasan natin police visibility, ma'am. Pag kaya na, ma'am, priority niya dan ma'am, hindi may the threat, ma'am. Pero kung makakaya po naman mag-power, ma'am, is mas at least, ma'am, mas makaver po naman ang mga nearest. Kasabay nito, hinimok ng pulisya ang mga estudyante at school personnel na maging mapagmatsyag at agad i-report ang anumang kahinahinalang kilos, mapa-individual o impormasyong may kaugnayan sa naturang banta. Mahalaga rin ayon sa mga otoridad ang mabilis na pag-uulat upang agad na maaksyonan at masawata ang anumang posibleng banta sa seguridad. Kailangan lang, ma'am, natong public, ma'am, is maging vigilant po, tapos safety awareness rin po, ma'am. Ito, dire po para dire po mag-ada po misinformation, ma'am. Tumuod na po ito aton mga authorities, ma'am, na nakatagin yung information regarding po ini, ma'am. Asab na, ma'am, kaya pa man, ma'am, natin makontrol, ma'am. Nakatanggap din ng ganitong banta ang Felix Canial Lafuente National High School sa parehong bayan. Nakikipag-ugnayan na ang dalawang paaralan sa PNP at iba pang concerned agencies upang matyak ang seguridad ng school community. Iniimbestigahan na ngayon ng otoridad ang pinagmulan at kredibilidad ng naturang social media post. Paalala naman ng otoridad sa publiko, huwag agad maniwala o i-share o i-repost ang hindi beripikadong impormasyon. Sa halip, i-report ito sa kinaukulan upang hindi magdulot ng takot o panik sa komunidad. Samantala, sa Sugod National High School ng Southern Leyte, pinaalalahanan naman ni Mayor Sheriff Lino Tan na walang katotohanan ang umano'y firearm incident sa eskwelahan. Ako si Sylvia Abadingo ng PRTV News, nagsiserbisyo para sa Pilipino. Ipinagpaliban muna ng Department of Education ang nationwide school safety drill sa mga paaralan na nakatakda sana bukas. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng ilang eksperto. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Hindi muna matutuloy ang nakatakdang nationwide school safety drill ng Department of Education bukas. Sa naturang aktibidad, magkakaroon sana ng live shooter drill. May tatayong attackers at mag-e-ensayo mga estudyante at school personnel kung ano ang gagawin tuwing may pag-atake. Pero sabi ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, dapat itong ipagpaliban. Di kasi tulad ng mga earthquake at fire drill. Magpapakita ang naturang drill ng makatotohanang pagsasalarawan ng karahasan. At batay sa mga ebidensya, magdudulot lang ito ng stress at anxiety.
Hindi rin ito mababawasan ang casualty at hindi rin ito mababawasan ang posibilidad na magkaroon ng shooting incident. Ipapagpaliban na ho namin yung drill namin dahil makakaantay naman ho yan. Kasi nakikinig kami sa eksperto at nirerespeto po natin yung kanilang pananaw. Pinagpaliban lang ho natin para yung gagawin ho natin in the future mas akma ho dun sa mga sinasabi. Sa ngayon, nakatutok ang DepEd sa paghihigpit sa seguridad sa mga paaralan gaya ng pamamahagi ng metal detectors, CCTV, security at pakikipag-ugnayan sa mga barangay para sa dagdag tauhan sa mga eskwelahan. Dahil nakita ho natin kahit meron ho tayong security guard na papasukan pa rin ho tayo. Kahit may bakod ho yung mga metal detectors, minsan tinatago ho yung kutsilyo sa thermos, minsan tinatago po sa sapatos. So definitely dapat matututo tayo sa mga pangyayaring ganyan. Bukod sa security, may 10,000 counselor associates din na ide-deploy para matutukan ang mental health ng mga estudyante. Nakamonitor rin ng DepEd sa mga pagbabanta sa iba pang mga paaralan dahil sa copycat syndrome. Nakabantay ho kami na huwag maulit ho ito. Pero minsan kailangan talaga ng tulong ng mga iba't ibang ahensya dahil yung intelligence report, di pala po alam ng DepEd na nakikipag-usap na yung mga bata sa mga nihilistic violent network. Halos terrorist groups na ho yan eh. Babantayan ng DepEd ang mga malalaking paaralan kung saan naganap ang mga nagdaang school violence. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakunan ng video ng isang residente ang riot ng mga kabataan sa may National Highway sa Barangay 106 Santo Niño, Tacloban City. May kita sa video na bit-bit ng isa sa mga binatilyo ang isang mahabang kahoy habang sumisigaw. Ang ibang kasamahan niya naman ay may bit-bit na bato. Maya-maya ay nagkabatuhan na ang dalawang grupo at naghahabulan. Ayon sa uploader ng video, hindi na bago ang ganitong pangyayari sa lugar. Humingi na rin ng tulong ang ilang residente sa mga pulis at barangay para bantayan ang seguridad sa lugar. Kinukonsidera ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pagban sa Facebook sa Pilipinas. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, nagiging ugat kasi ito ng misinformation o fake news. Dapat din umanong maprotektahan ang mga kabataan sa online abuse. Aminado si Paraiso na mayroon itong social at political implications. Dagdag pa niya, paraan din ito para mapasunod ang Facebook sa mga batas ng Pilipinas para mapalakas ang child safety sa bansa. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka bang iban ang Facebook sa bansa? Parinig nga ng inyong masasabi. Sa akin ha, kung ibaban ng Facebook, malaking ano yun sa mga kabataan eh, di ba? Kasi kumbaga ngayon latest na lahat eh. Kumbaga parang hindi rin eh kasi dyan din minsan nag-aaral ang mga bata sa eskwelahan, nag-o-online classes. Payag po. Bakit? Para rin sa protection po ng mga kabataan ngayon. Kasi masyado ng broad sa isip nila ang lumalabas sa Facebook eh. Bakit? Kasi yung ibang tao kasi doon kumukontak, ganun. Everyday na yun yung ginagamit eh. Patay ang 3 tao sa magkakahiwalay na pamamaril sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Maghahatid lang sana ng coconut seedling sa kanilang suki ang mag-asawang negosyante na ito ng pagbabarilin ng mga di kilalang armado sa tulay na nag-uugnay sa bayan ng Pikit, Cotabato at bayan ng Pagalungan sa Maguindanao del Sur mag-aalas 11 ng umaga nitong Biyernes, Agosto 21. Kinilala ang mga biktima na sina Colimar Sugataon at kanyang asawa na si Orlan Sugataon na mga residente sa Amas, Kidapawan City. Minamaneho noon ni Orlan ang kanilang multicab papunta sa Barangay Takaypan, Pikit nang dikitan sila ng riding in tandem at pinagbabaril. Dead on the spot si Colimar habang nadala pa sa ospital si Orlan ngunit nasa kritikal na kondisyon. Samantala, nasawi naman ang isang senior citizen na kinilalang si Tarhata Samad na nagkape lang sa isang cafeteria matapos pagbabarilin din ng di kilalang suspect sa Barangay Semba, Datuudin, Sinsu at Maguindanao del Norte nitong Biyernes, Agosto 21, alas 8:30 ng umaga. Natamaan din ng ligaw na bala ang isang babaeng kinilalang si Soraya Ali na agad namang dinala sa pagamutan.
Namatay din sa pamamaril ang isang non-uniform personnel na nakadestino sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur na si Jonathan Juan matapos tambangan habang binabaybay ang National Highway sa barangay Dalumangkob sa nabanggit na bayan umaga nitong Sabado, Agosto 22. Matatandaan na nitong Agosto 15, tinambangan din ang convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Maswerte namang nakaligtas ang opisyal sa pangyayari. Bagamat ang magkasunod ang insidente ng pamamaril sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ilang araw bago ang parliamentary elections, tiniyak naman ng militar na hindi ito makakaapekto sa kanilang ginagawang paghahanda. Ang mga insidenteng yun ay kinokonsidera nilang community-based conflict. Even before the start ng campaign period, may mga tawag namin community-based conflict na minsan personal, meron din political, meron din parang related sa mga boundary ng mga lupa. Land conflict. Yun. Marami yun, land conflict. Minsan, mga civilians lang din na may mga baril versus civilian iba affiliated din sa MILF, affiliated sa MNLF, or sa mga politiko din. Sa ngayon ay patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang mga pangyayari. Ako si Nurin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. NDRRMC naghahanda na para sa posibleng epekto ng Bagyong Obet. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Saudel na may local name na Obet. Ayon sa Pag-asa, namataan ng sentro ng Bagyong Obet higit 1,000 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay itong maximum sustained winds na 165 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 205 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ang Bagyong Obet pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Maaring bahagyang lumakas ang Obet, ngunit inaasahang mananatiling malayo sa kalupaan ng Pilipinas. Posible ring palakasin ito ang southwest monsoon o habagat. Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lawak ng pinsala ng pagbaha sa Bulacan at Pampanga dahil sa habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alem. Tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang mga probinsya sa Luzon na naapektuhan ng pagbaha, dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan bunsod ng habagat. Nagsagawa ang Pangulo ng aerial inspection sa Bulacan at Pampanga ngayong araw upang tignan ang naging epekto ng masamang panahon. Tumambad sa kanya ang lawak ng pinsala sa mga komunidad ng mga nabanggit na lugar, kung saan lubog pa rin sa baha ang ilang mga bahay sa kabila ng unti-unting pagganda ng panahon. Matapos ang inspeksyon, personal namang binisita ng presidente ang Bacolor Integrated School sa Barangay Kambangan sa Pampanga. Kinamusta niya ang nasa mahigit 200 pamilyang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Nakatanggap din ang mga apektadong pamilya ng tig 10,000 pisong financial assistance sa ilalim ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Bukod pa rito, naghatid din ng family food packs at mainit na pagkain mula sa mga mobile kitchens ang DSWD para sa mga evacuees. Matapos ang pagbisita ng Pangulo sa Bacolor ay nagtungo siya sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando City para naman sa situation briefing sa rehiyon. Kasama sa naturang pagpupulong ang ilang miyembro ng gabinete, maging si Pampanga Governor Lilia Pineda. Pinag-usapan sa nasabing briefing kung ano ang magiging short-term, medium-term at long-term solution ng pamahalaan upang matugunan ng naging pagbaha sa rehiyon. Napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya't na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa, kaya nagkakaganto.
Patuloy naman aniya ang pagtugon ng pamahalaan laban sa matinding pagbaha sa bansa, gaya ng pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig at pagtatayo ng flood control projects. Bukod sa immediate plans, may mga nakaambang long-term plans din ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha sa naturang rehiyon, katulad ng pagtatayo ng 5 dam sa Nueva Ecija at dike sa Pilar, Bataan. Pero hamon pa rin sa kanila ang pabago-bagong panahon at kasalukuyang sitwasyon ng mga nalulubog pa rin na lugar sa bansa. Hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa. Kailangan natin antayin yan. Pangalawa, binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag-aayusin natin ngayon, bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang naman ang ating gagawin. Siniguro naman ng Pangulo na patuloy ang monitoring ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pumalo na sa higit 7 milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. Nakatutok naman sila ngayon sa bagyong Obet. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Higit 7 milyong katao na ang apektado ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa datos na nakalap ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito ng higit 2 milyong pamilya. 29 na rin ang naitalang namatay. Karamihan dito mula sa Benguet at dahil sa pagguho ng lupa. Naitala rin sa 19 ang bilang ng mga sugatan habang 3 ang patuloy na pinaghahanap. Isa riyan ay mula sa Quezon City, isa mula Maynila at isa mula Batangas City. Ayon sa NDRRMC, 102 lugar ang isinailalim sa state of calamity. Ang mga lugar na ito ay mula sa Dagupan, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pinaghahandaan naman ng Office of the Civil Defense ang magiging epekto ng bagyong Obet na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility kaninang 1:20 ng hapon. Itong enhanced habagat na maaring makaapekto sa atin Monday or Tuesday ay may potensyal na magdala ng prolonged and rapidly intensifying rainfall over western and northern Luzon kasama ang NCR. Ayon kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandre IV, Deputy Administrator for Administration ng Office of the Civil Defense, mga kaparehong lugar pa rin ang tatamaan, gaya noong nagtuloy-tuloy ang mga pag-ulan na sanhi ng mga pagbaha. Pinapayuhan naman ng publiko na mag-ingat, maging handa at manatiling updated sa lagay ng panahon. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagbibigay ng calamity pay sa mga trabahador na kailangang magtrabaho sa panahon ng sakuna at pagbaha. Sinabi ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista na sa ilalim ng House Bill No. 4435, dapat may otomatikong 30% na calamity premium ang trabahador. Bukod ito sa mismong sahod para sa public at private sector employees. Dagdag pa ni Bautista, ang calamity premium pay ay ipatutupad kung pasok ang lugar sa alinman sa mga ito. Nasa official state of calamity ang lugar. Nasa signal number 3 o red rainfall warning. Nagpatupad ng government-mandated work suspensions o lugar na may nilindol o patuloy na baha. Ang mga lalabag ay maaaring maharap sa 100,000 pesos na multa, pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at hindi pag-renew ng business permit. Nanindigan ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mahina ang binubuong kaso laban sa kanya ng ombudsman matapos na bumaligtad si Orly Gutesa at iba pang tinaguriang Maleta Boys. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon dito sa PRTV studio ang tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po, Attorney Fajardo, and welcome sa Arangkada Balita.
Magandang gabi, Nina, at magandang gabi po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Okay, Attorney, so ano na ang magiging legal weight ng recantation ni Orly Gutesa, yung pagbawi ng kanyang sinabi sa hinaharap na reklamo ngayon ni former Speaker and Congressman Romualdez sa Ombudsman? Si Orly Gutesa po, sa kanya mismong affidavit of recantation, siya mismo nagsabi kung ano ang halaga ng kanyang testimonya. Ang pagkasabi sa kanya daw, nung siya'y kinausap upang magsalita tungkol sa kanyang original affidavit, ay siya daw po yung missing link or yung nawawalang ugnayan between Zaldico and Speaker Martin Romualdez. At yun nga kanyang sinabi noon sa Senado nung binasa niya yung kanyang original na affidavit. At yun po ay mahalaga dahil siya ang naging sentro, siya lamang ang naging connection sa sinasabing transaksyon sa flood control between former Congressman Zaldico and Martin Romualdez. At ngayong wala na po yan dahil nga narikant na yan, binaliwala na, wala na pong nag-uugnay dito sa transaksyon na ito na sinasabi nilang pinasukan ni Congressman Romualdez. Siyempre po bilang mga abogado ni Congressman Romualdez, lalong napadali ang inyong gagawin, 'di ba? Parang kumbaga dahil po sa nangyaring ito ay mas madali nang ma-defend ang inyong ang complainant, 'di ba? Or ang sinasakdal. So anyway, ang question ko po next, so kung ang isang witness katulad ni Gutesa ay nag-recant or nagbawi, ibig bang sabihin yung una niyang sinabi ay mali na? Yun na po ang problema dyan kasi kung binabawi niya na yung kanyang unang salita, hindi na natin alam kung saan ang paniniwalaan, di ba? Kung ikaw ang nag-evaluate ng ebidensya, kung ikaw ay nasa tanggapan ng ombudsman, saan doon yung paniniwalaan mo? Yung unang niyang pahayag o ang kanyang pangalawang pahayag? Kami pa, nung simula pa lang, sinasabi namin na kahit yung unang pahayag niya, kahit na hindi niya binawi, napakahina na po ng kanyang sinasabing salaysay, maraming inconsistencies, hindi nagtutugma, nagsabi siya ng mga bahay na at that time, ang bahay na yon ay ginagawa, complete renovation, walang tao except construction workers, at incredible po na mag-deliver ka doon ng ₱100,000 mali-malit at iwan lang doon sa madilim na lugar na iyon. So marami pong mga sinasabi siyang mali na sa palagay namin at ini-insist namin na hindi totoo. At dahil ngayon binawi niya na at maraming detalye yung pagbawi niya, kung saan siya kinausap, anong oras siya kinausap. At kesyo, inano pa siya, inofera ng pera, yung mga ganun po, pati education daw ng kanyang mga anak. Correct po. So yung mga detalye pong iyan ay nagbibigay ng mas dagdag na bigat o kredibilidad sa kanyang bagong salaysay, na hindi kayang imbentuhin. Kasi yan po ay verifiable, Pwedeng i-check doon sa sinasabi nilang Japanese restaurant na malapit sa Senado kung nagkaroon nga ng ganong meeting noon. Itong meeting ay ito yung kasama raw si former Congressman Mike Defensor and kasama rin si Senator Marcoleta. Tama po? Ito ba yung meeting na yon? Yes, at allegedly the son-in-law of former Congressman Defensor. Also, and then doon siya sinabihan na parang ginawa, parang sila ang gumawa ng script, quote-unquote script daw niya, at doon rin daw siya inofera ng pera. Pero parang these are all words. I mean, he can say anything. Yes po, but as I said nga po, verifiable po yan. For example, sinabi na noon na hindi siya properly notarized yung dokumentong kanya pinirmahan. Nagsabi na ang notaryo publiko mismo na there was no such notarization. Hindi niya na-meet ito si Gutesa. The Manila Regional Trial Court has declared the document falsified. At ngayon, dahil sa kanyang bagong testimonya, nakita na natin kung bakit ganun ang nangyari. Na minadali pala yon yung statement na yon at iniwan na lang sa kanya ng basta-basta. That day, the day before he was supposed to testify before the Senate. Kaya kung maaalala po natin nung nag-testify itong si Gutesa, may binabasa nga siya at minsan pag nag-adlib siya, parang kino-correct raw siya ni Senator Marcoleta. So parang, kumbaga may nagko-coach sa kanya. So parang sa umpisa pa lang, medyo marami nang kumaya-question sa kanyang kredibilidad. Di po ba? Oo, halata naman binasa lang niya yung statement at kung medyo uma-adlib siya, sinasabihan siyang huwag mag-adlib. Kung yan ay bukal sa kanyang kaalaman, ibig sabihin talagang nangyari na totoo
na siya ay nag-participate, hindi po kailangan ng coach doon eh. Madaling isalaysay yung talagang totoong nangyari. Pero may hirap po ikwento uli yung imbento lamang at the day before nyo lang parang nahabi yung kwento na ipipresenta mo sa isang napakalaking venue like the Senate of the Philippines. Opo. So, ito pong mga next moves po ninyo, nag-file kayong ng mga supplemental affidavit at may counter affidavit. Tingin niyo po sapat na ito para tuluyang ma-dismiss o ma-junk ang complaints kahit sinasabi ng ombudsman na magpapatuloy pa rin ito? Kami po ay tiwala na sa isang patas, pantay-pantay na pagtrato ng mga kaso ay madali pong i-dismiss itong kasong ito kasi this is a non-case. Wala talagang basihan itong kaso ito. Walang ebidensya. Hinimay namin ang mga submissions na inilatag laban kay former Speaker Romualdez. Talagang walang nag-uugnay po sa kanya sa isang proyekto, isang kontrata. Hindi nga alam kung sinong engineer. Wala talagang isang district engineer or isang engineer galing sa central na kapulungan ng DPWH na nagdidiin sa kanya tungkol sa isang particular na transaction. Pero yun ang nakakagulat lang na after several months, ngayon may lalabas naman daw na mga bagong testigo na 28 na hindi namin alam kung sino, hindi namin nabasa ang kanilang testimony. Kaya kami ay naghihintay na mabigyan ng kopya nitong so-called new witnesses as announced by the Office of the Ombudsman itself. Oo, parang biglang may 28 new witnesses. Iba to doon sa 18 Maleta Boys, yung marami nga sa kanila nag-recant na. Ilan na ba natira po doon? Well, ang 18 nag-execute originally ng joint affidavit. Yun yung binasa nila sa Club Filipino. But of the 18, 8 ang nag-submit ng individual affidavits, no? So, ibig sabihin, 8 ang natira, pero sa 8, parang 4 na yata ang nawala doon, no? So, yan ang So, may 4 na lang. Yes, opo. So, ngayon, parang... Tapos iba pa tong 28. Kaya nga, eh. So, bigla pong parang, dati wala namang ganon. Yun na nga. Parang dahil may prinisinta kami na 25 new witnesses from the same group, from the same pool of people na former employees or security aides ni Congressman Zaldico, ay eto na naman, no? Dinadagdagan yung ebidensya. Normally, dapat nakalatag na yon nung simulat sa pool para naman na matugunan namin ng karampatang response at pag-aaral ang kanilang mga testimony. What is your reaction to that? Na biglang may bago raw na 28, kumbaga minamaliit yung recantation or pagbawi ni Gutesa. At sinabi pa ngang normal lang daw na minsan may nagre-recant sa mga ganitong high-profile cases. Ayun po, hindi po namin, this is supposed to be an investigation, no? Meaning to say, dapat bukas ang kaisipan ng tanggapang nag-uusisa nito, bukas sa possibility na talaga wala namang kaso, pero bakit parang ginagawang numbers game, no? Dinadagdagan ng 10 oras, no? Nasa dulo na tayo ng investigasyon at ngayon pa lang ilalabas ito. So parang ang pakiramdam tuloy namin ay merong napaka-espesyal na atensyon kay Congressman Romualdez na parang ang dating ay parang pinanggigigilan siya tungkol sa mga kasong ito. So ano na po ang susunod na legal move ng Romualdez camp? Ngayong sinabi ninyo sabi niyo nga po ngayon na feeling niyo ay tinutuligsa kayo dito sa investigasyon. Well, wala kaming choice po kung hindi hintayin itong nakaambang sinasabing additional testimonies. I don't know if it's true, pero siyempre it was announced, no? So hinihintay po natin yan. At in the interest of fairness, kailangan pong bigyan kami din ng pagkakataon na sagutin or i-address itong mga allegations na ito as stated in the press release of the Office of the Ombudsman. Alright, naku, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Ade Fajardo, magandang gabi po. Magandang gabi po at salamat sa pagkakataon. Itinalaga bilang officer in charge ng NCRPO si Police Brigadier General Christopher Abrahano, epektibo August 23, 2026. Kasunod ito ng mandatory retirement ni Police Major General Anthony Aberin. Kabilang si Abrahano sa PNP Academy, kaagapay class of 1996. Bago ibigay ang posisyon sa NCRPO, siya ang hepe ng Police Regional Office 10. Panandalian din siyang nagsilbi sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
Kinwestiyon ng senator judges ang kredibilidad ng kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon na si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Ninya, sa ika-17 araw nga ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay muling tumayo sa witness stand si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Matapos nga ang direct at cross-examination, ipinunto ni Private Prosecutor Amando Ligutan ang tila selective memory ni Acosta pagdating sa usapin ng confidential funds. Ito nga ay lalo na noong panahon na SDO pa ito ng Davao City, panahon ng pagiging mayor ni Duterte. Ani Ligutan, madaling nakasagot si Acosta sa depensa gamit ng Tagalog at Ingles, pero kinailangan pa ng translator sa Bisaya nang ang prosekusyon na ang nagtatanong. Sa interjections ng mga senator judge, kanilang kinwestiyon ang kredibilidad ni Acosta bilang SDO. Iginiit kasi nito na umaasa lamang siya sa fund utilization reports ni VPSD Security Officer Raymond Lachica na hindi naman isang accountable officer batay na rin sa Joint Circular 2015. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. ng pagkatao, Your Honor. Correct. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi So you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ipinunto rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na dahil walang personal knowledge si Acosta sa implementasyon, hindi nito masasabi kung pineke ang mga report o acknowledgement receipts na naglalaman ng ilang pangalan gaya ni na Antonio Pagong na nakatanggap ng 100,000 pesos para sa purchase of information, sina Timon, Andrew Pusa at Shane Ngitngit. Lumabas din sa pagtatanong ni Senator Joel Villanueva na tila wala ring naging desisyon si Acosta sa paggamit ng pondo. Nagtanong din si Senator Lito Lapid kaugnay naman ng mga alias at posibleng peking pangalan na ginamit sa mga resibo. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay Lachica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao. Binigyang din naman ni Senator Risa Ontiveros ang isang acknowledgement receipt na nakapangalan sa isang Clarice Ontiveros na nakatanggap umano ng 500,000 pesos sa petsang February 24, 2023, araw mismo ng birthday ng senadora. Noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Judge. Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel Lachica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya.
Ninya, bukas nga ay sasalang naman sa witness stand si Lemuel Ortonio, ang OVP Assistant Chief of Staff na nakasama ni Acosta doon nga sa pag-i-encash ng confidential funds. At dahil naman sa medical emergency ni dating DepEd SDO Edward Fajarda, sa Miyerkules na inaasahang sasalang ang tatlong AFP officials na sina Buransing, Panopio at Bahaw upang tumistigo naman doon sa confidential funds ng DepEd. Ninya? Maraming salamat, Angela Babad. Himayin po natin ang mga tagpo sa impeachment ngayong Lunes. Makausap po natin si Ginoong Ronald Llamas, isang political analyst, dating presidential advisor on political affairs at isa sa mga host ng 4 Alas. Magandang gabi po, Sek. Magandang gabi, Jeffrey. I'm sure nanood po kayo kanina sa hearing, medyo mainit. Unang tanong ko, ano po inyong masasabi dun sa hearing kanina? Medyo maraming pangalan na nabanggit, medyo yung may mga katanungan na hindi nasagot, merong mga nainis, meron din namang mga siguro nagustuhan. Ano masasabi ninyo dyan? Well, hindi naman nakakagulat dahil mahigit isang taon na natin pinagtatawanan itong mga alias na ito. Sila Piato, sila Nova, sila Tempura, Chippy, etc. Pero nakakatawa pa rin na may mga bagong pangalan, no? Pati si Pong Pagong nandyan, pati si Pusa, no? Meow, 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 di ba? Pati yun nandyan, si Ngit-Ngit, no? Kaya akala ko natapos na yung kakatawanan na medyo seryoso dito sa mga alias na ito. May mga pangalan pang bastos, no? Meron pang mga pangalan na kung ano-ano. Kaya siguro ito yung dito interesado yung mga nanonood, no? Paano nangyari ito? Pero yung mas seryoso na usapin dito ay yung pag-amin mismo ni Acosta, disbursing officer Acosta, na siya ay nag-submit ng report sa COA kahit hindi niya alam. Wala siyang kinalaman doon sa mga acknowledgement receipts. At hindi niya alam kung saan ito ginamit nung binigyan niya ng pera na si Colonel La Chica. Yun pa lang highly anomalous na. Kaya nung sinabi ng prosecution na ito ay isang scam, kahit ito ay pinatanggal sa record dahil nga medyo judgmental pa, too early pa, talaga namang ang itsura ng scam. No? Imaginin mo, disbursing officer, hindi alam yung acknowledgement receipts, hindi alam kung paano ginastos yung binigay niya. Sek, kapag gano'n, ano yung maaaring magiging pananagutan ni Acosta? Well, pwede siyang kasuhan dyan dahil nga nag-submit siya ng report na hindi niya alam yung mga corresponding acknowledgement receipts. Ibig sabihin, pwedeng sabihin na yung iyong report, pwede mong sabihin na fake dahil hindi mo alam yung laman. No? Tapos binigay mo sa isang Colonel La Chica na bawal gawin. Kaya medyo liable siya dyan. Pero malinaw din naman na every step of the way, may approval ito ng head of office. Hindi niya pwedeng gawin ito nang hindi alam ng head of office. Kaya medyo dawit din dito yung akusado. No? Dawit din dito yung akusado na ito ay medyo anomalous at pinapatunayan nito na hindi siya fit na maging vice president. Sa kanina, madalas po, ilang beses po nating narinig na sinabi ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta, yung I do not remember, Your Honor. Ayan, selective memory po ba iyan? Oo, tsaka hindi siya ma-absuelto dun sa hindi niya maalala. No? Patuloy siyang madidiin kung siya ay kakasuhan dito. Iba yung kaso ni Acosta at iba yung kung ito ay isang impeachable offense sa Vice President. No? So, dalawang bagay yan. Malinaw naman, simula nung unang article of impeachment, yung grave threats, at itong ikalawa na confidential fund, ay medyo impeachable na yung mga napatunayan. Ang dagdag lang dito ay mismo si Acosta ay pwedeng maparusahan. Dahil as a disbursing officer, merong rules siya na dapat sinusunod. At mukhang hindi nasunod yung mga rules na yun.
Apo. Sek, kanina nga po, tinawag ni Senator Judge Raffy Tulfo si Acosta na in his own words, stupid in the name of blind loyalty. So kapag ganyan po ang magiging sagutan diyan sa Senado, hindi po malalaman ng taong bayan yung mga katotohanan. So sa mga susunod pong pagdinig, ano po ang ating aasahan? Well, medyo nalalaman na ng bayan yung katotohanan. Dahil inamin naman ni Acosta na ginawa niya lahat ito sa utos ng Vice President, sa utos ni Sara Duterte. What can be more compelling than that? Inamin naman niya. Hindi niya alam yung ibang mga detalye, pero yung pinakamahalaga na inutos ito sa kanyang ng Vice President, maliman yung kanyang ginawa o hindi. Ito ay utos mismo ng Head of Office ng Vice President, ay sapat na ebidensya. No? Bahagi na yan ng katotohanan, kahit wala pa yung mga detalye. Ayun, matagal-tagal pa itong hearing. Bukas po muli. Maraming salamat po sa inyong panahon at mga impormasyon. Secretary Llamas, magandang gabi po. Magandang gabi, Jeffrey. Salamat po. Inilunsad ng Department of Energy ang Brigada kontra Jumper. Ipatutupad naman bukas ang panibagong oil price hike. May umaarangkadang balita, si Naomi Tiburcio. Bilang na ang maliligayang araw ng mga magnanakaw ng kuryente. Inilunsad kasi ngayong araw ng Department of Energy ang Brigada Contra Jumper. Solusyon ito nagkagawaran sa anunsyo ng Pangulo sa kanyang SONA na tanggalin na ang systems loss na sinisingil sa mga consumer. Karaniwang nanggagaling ang systems loss sa mga kumokonekta sa jumper. 7 bilyong piso ang kakailanganin para maisaayos ang sistema sa buong bansa para masawata ang pagnanakaw ng kuryente. Isa sa bakit may gastos, we have to improve the system, yung billing system natin. Which means, ang mga metro, dapat medyo smart na siya. No? Medyo mahirap na siyang idayain. So, the investment will be on the meters. Ayusin ang lahat ng mga metro all over the country. Kaya po may 7 billion na proposal. Aabutin ito ng 1 taon para sa mga electric cooperative. May hiwalay naman na gastos dito ang mga pribadong kumpanya gaya ng Meralco. Kailangan mag-check ng mga meters itong ating mga linemen para makita na yung mga consumers, mga households ay talagang nakakonect, may metro, tapos tama yung mga metro na nakakabit, standard bale. Hinikayat ng DOE ang publiko na i-report ang mga nagnanakaw ng kuryente o nagtatamper ng metro sa eGov.ph app. Tinatayang 3 hanggang 4% ang mababawas nito sa mga nakakonekta sa electric co-op. 1 hanggang 5% naman sa mga nakakonekta sa mga DU, gaya ng Meralco. Sa usaping petrolyo, magpapatupad naman bukas ang oil price hike ang mga kumpanya ng langis batay sa computation ng DOE. Pinakamalaki sa diesel na 2 piso at 31 sentimo. Sinundan ito ng gasolina na may pisong umento. 91 centavos naman ang umento sa kerosene. Yung physical supply is stable given kahit nandyan yung continuing geopolitical risks. Pero yung physical supply is stable. Yung traders have found alternate routes. Pero ang tinitingnan natin is that yung pricing will remain at elevated levels to still reflect yung situation sa Middle East. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakapasok ang 2 Filipino swimmers sa podium sa pagkatapos ng ika-4 na Southeast Asia Open Water Championships sa Boracay. Gumawa ng makasaysayang international debut si G. Angela Micaela Talosig mula sa De La Salle University sa loob ng higit 1 oras, kung saan siya ang nahirang sa 3 pwesto. Nanguna naman para sa gintong parangal ang pambato ng Indonesia na sinundan ng Thailand. Samantala, malaking tagumpay din para kay Filipino tennis ace Alex Ayala dahil mula number 20 ay tumaas na siya sa world number 18 ranking. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy ng malakas niyang North American swing campaign. Nakamit ni Ayala ang career high ranking bago pa man magsimula ang US Open.
Balitang showbiz muna tayo mula kay Jaiho. Inilabas na ang kantang pinamagatang paborito ni Will Ashley. Agad na nanguna ito sa 92.3 FMR Banana Crew Daily Top 10. Aabangan din sa Skydome ang album launch niya. Ang lahat ng detalye sa Joy Hot Exclusives now na. Ano ang masasabi ni Will Ashley na finally napapakinggan na ng kanyang mga tagahanga ang kanta niyang paborito? Dream ko before na hindi ko magawa-gawa kasi parang wala pa akong kakayahan talaga to like do music, pero ngayon na nangyayari na siya, nakakataba ng puso kasi ang gaganda rin ng mga comments ng mga tao tungkol dun sa paborito sa first song na inilabas ko. Hindi lang isang kanta, may isang buong album rin na ilalabas si Will at may pag-grand launch pa ito sa Skydome. Kamusta na ang paghahanda niya para rito? Talagang pinagtunan ko ng pansin yung paggawa nito mga kantang to dahil napaka-special nito para sa akin dahil nga first album ko siya. Mas nakilala si Will mula sa pagiging child star at aktor. Pero itong pagmamahal niya sa singing, madami ang napawaw dahil may ibubuga din pala siya. Actually, nag-start to bata pa lang ako. Dahil nga si Mami, kumakanta siya, mahilig sila ng friends na mag-karaoke. So, parang dun pa lang pinapakanta na ako ni Mami ng mga iba't ibang songs. Samantala, after Pinoy Big Brother collab, sunod-sunod na ang mga naging proyekto at mas bumulusok ang karera ni Will sa dami ng magagandang blessings ngayon. Katuwa kasi parang sa loob ng 11 years, last year or 12 years sa industriya. Talagang ngayon ko lang nakamit talaga itong big break kumbaga para sa akin. Malapit na rin natin siyang mapanood na bumida sa teleseryeng Delivery Boy. Pakalayo kasi ng character ko dito sa Delivery Boy sa mga nagawa ko before. Sobra talaga. Kasi kung mga nakakilala talaga sa akin, mostly drama yung ginagawa ko. Pero this time, mas lamang talaga yung comedy. At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-isang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako naman po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!